Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan, Capricorn. This reading is for you. Tingnan natin na iyong August 9 to 15, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto mo ng personal reading at energy mo lang ang gusto mong makuha natin, para sa details, punta kayo sa description below o sa pinaka-YouTube ko. Nandiyan po yung link ng aking FB o ilalagay ko diyan yung picture sa taas sa video ko mismo, no? Yan. Check nyo. Ingat pa rin kayo kasi may nanggagaya sa akin. Para hindi rin kayo ma-scam. General reading tayo, Capricorn. Tatandaan mo na hindi mo to personal reading, okay? Capricorn. Sabay kayo. Mamaya ako na sabihin sa inyo. Okay, meron kang 4, 28, 31, 32, 36. Oops. Okay, meron kang Scorpio, Leo, Libra, and Cancer. Connected ka sa kanila or maaari magkakaroon ka ng connection sa kanila. Okay, Capricorn, energy reading, vice versa, hindi mo to personal reading. Okay. Dito sa sitwasyon mo is maaari nagkakaroon. Well, you think to the future, no? Nandun ka na sa point na yun na mas nagkakaroon ka ng movement this time sa nakikita ko sa'yo dito. Yun nga lang, hindi na maaalis na may konti pa rin pag-aalala. No? Maaring nandun sa point na nagkakaroon ka pa rin mga reflection from the past situation. Yan, kaya medyo may konting lungkot or worrying situation, pwedeng nandun ka sa point na yon. But still, you are thinking more on positive sa nakikita ko sa iyo dito. May mga hardship and difficulties happen sa buhay na ito is malalakasan. No, nahandun yung point na yon. But still, basta ang gawin mo lang is do your duty. Ibig sabihin, be responsible. Okay? And malalakasan mo yung mga situation. Kasi may ending na ako nakikita sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo is nahandoon yung point na may mga papuri or pasasalamat. Ikaw ito, kung kanino man yan, or someone is sa iyo. Kasi naman yan, pwedeng kasama sa trabaho, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, or something who's connected sa iyo, pwedeng nahandoon sa point na yon sa iba sa inyo. And then also, is nahandoon din yung nakita ko na may konti lang siguro na kalungkutan na mararamdaman in some aspect of your life kasi may konting feeling emotional. Pwede kasi sa iba yung feeling na lungkot na yon is yung mga nangyari sa nakaraan na paulit-ulit na naiisip mo or pumapasok muli sa isip mo, pwedeng nahandoon sa point na yon. Sa iba, no, yun. But still, going forward ka lang sa positive way. Maaring nasa bahay lang kayo, or maybe wala kayong trabaho, or pwedeng sa iba sa inyo, isa bahay yung trabaho nyo. Pwede rin kasi na naka-resting time ka, naka-holiday ka, or naka-bakasyon ka. Kaya rin naandun yung point na yun, sa iba sa inyo. Magkakaroon ka ng questioning, quarrel, quarrent sa isang batang lalaki. Or pwedeng may makikilala ka, or pwedeng kukonek ito sa'yo. Pwedeng a part of the family, pwedeng nahandoon sa point na yun sa iba sa inyo. And then also is may mga pintuan na magbubukas sa iyo, Capricorn, sa nakita ko dito. Alam mo, ang energy mo, sa nakita ko sa dito, nagiging high and low. Hindi ko lang bakit. Siguro, it's a moody type, no? Yung energy ng iba. Minsan okay, minsan hindi, minsan okay, minsan hindi. Nakapagtutulog ba kayo? Medyo wag lang kayo hindi mag-overthinking, kasi isa rin yung nakapagpapalo ng energy mo, or syempre kung mga night shift kayo, medyo magbawi din kayo ng tulog sa iba sa inyo. Or baka late ka na rin kasi nakakatulog, or pagising-gising ka, or maaga kang nagigising. Bawi-bawi na lang din sa iba sa inyo. And handito yung point na hoping, hindi lahat, but may big problem ako na nakikita sa iyo. Pwede rin when it comes to a big problem, isolated siya sa family. Ganyan. O kaya is related siya. Kasi yung big problem, pwedeng worrying lang yun sa iba. Diba? Hoping, syempre, walang mawala. Siguro, maybe this is the past situation. Maaring nagkaroon ng hindi magandang sitwasyon. Pwedeng nandun sa point na yun.
Yan. Sa iba naman sa inyo is there's a victory and success happening to your life sa nakikita ko sa'yo dito, or may mga ini-imagine ka na sitwasyon sa buhay mo na gusto mo mag-success iyon. Pwedeng nandun sa point yung iba. Sa iba naman sa inyo is may mga iniisip kayo na mga positive outcome na gusto niyo magkaroon ng positive outcome. Sa iba naman sa inyo, as long as you're doing your duty, yes, may positive outcome at may successful. Yan na nakita ko sa iba sa inyo. May mga happiness ako nakikita, kung ano man yung happiness na yan, o may ikakasiya ka, o mararamdaman ka ng kasiyahan. Sa happiness kasi is maraming ibig sabihin. Halimbawa, may mga achievement, may mga celebration, may mga, yung tulad sabi ko, may mga puri, ganyan, papasalamat, pwedeng na sa point na yun, ano, sa iba sa inyo, or magkakaroon ng mga growth situation sa iba. Sa iba, yung mga difficulties and hardship, yun yung maaring ikakasiya mo. Ibig sabihin, mas gagaang yung situation sa iba, ganyan. Sa iba, basta always have faith kasi nagkakaroon pa rin ng blockage sa'yo. Sa iba sa inyo may blockage pa rin kasi may nakita pa rin akong burden sa iba. Baka nga yun yung reflection na nararamdaman kasi ng iba from the past situation. Pero iwanan nyo na yun kasi the more na mahahata ka ng nakaraan, the more na hindi ka makakamove ng diretso. Di ba? Mag-i-stay ka. Imbis na nagbubukas na sa'yo unti-unti yung situation, di ba? Yun. Meron din ayun nga, kasiyahan, money also, kasi sabi ko may open of door, ganyan. And then also, sa iba sa inyo, hindi ko alam kung babae o lalaki siya kasi merong taong nalulungkot. Ako nakikita na palaging nasa isipan ka niya or nasa isipan mo siya, vice versa. Yun ang nakikita ko dito. And then also sa iba sa inyo is andun din yung pagiging privacy ng iba, or you need mo ng privacy sa iba sa inyo. Iba naman kasi inyo may pagkaano kayo no, introvert, ganyan, yung iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is may tao na hihingi ng comfort sa'yo, or ikaw hihingi ka ng comfort with someone, or pwedeng support sa iba, or tulong, or pag-iintindi, pwedeng nahandun sa point na yun nakikita ko sa iba. Okay, tingnan natin ay yung mga angels number. Ang ganda ng angels number mo. Sa mo, wish come true. Maaring nakakita ka ng mga repeating numbers or connected sa iyo itong mga number na to. Uy, 888. Ibig sabihin, your angel is try to connect dahil may gusto siyang sabihin na mensahe sa iyo. Uy, apat. Lahat yan apat. Meaning, maganda siya. Diba? Tatandaan nyo, kapag apat yung number, it's a good siya. Pero pag naging tatlo yan, yung isa doon mag-a-action ka, ha? Kasi ikaw magpupuno noon eh. Dito sa sitwasyon, hold your vision, wish come true, congratulations kasi may new beginning. Tulad na sabi ko kanina, di ba, meron kang difficulties and hardship situation magtatapos na. Ibig sabihin, may new beginning ka. Ito yun, si wish come true. Yan. And also with the 10, 11 is your action. New beginning, the fresh start, at magkakaroon ng mga awakening. Kung saang aspeto ng buhay mo yan, siguro ma-awaken ka o magigising ka sa isang sitwasyon, di ba, na hindi na talaga good para sa'yo. And we have also this completion, we have the 5-5, the ending and the beginning and the completion, ibig sabihin magtatapos na nga iyon, di ba? Andun yung point na yun. Congratulations, and andun yung iyong charismatic energy sa nakikita ko sa iba sa inyo. Congrats sa iyong mga action, new beginning, spiritual awakening, and fresh start. Ito rin new beginning rin ito, Ito is a new beginning ng situation mo, parang mas focus ka sa pera mo ngayon, sa family mo, sa relationship mo, sa future mo, ganyan, sa sarili mo, nandun na yung point na yun, kasi apat yan eh. May mga action na gagawin ka, and also magkakaroon ka ng self-realization in some aspect of your life. Pwedeng, kasi sabi ko nga sa inyo, may konting worrying or lungkot o kalungkutan or burden, di ba? The past na yan, or maaring mangyari man sa iba ngayon or mangyari pa lang sa iba. Pero mangyari man inyo kasi magkakaroon ka ng self-realization in life na mas magiging more on magte-take action ka, mag-change of decision ka, mahadon ka, pinaka the point is mag-awake ka talaga.
Halimbawa is nag-iipon ka ng pera tapos medyo nagastos mo siya. Halimbawa merong tumulong, may humingi sa'yo tapos tinulungan mo naman tapos hindi ka naman niya nabayaran. Doon, example ko lang 'to, mag-a-awake ka doon. Ibig sabihin, ay ngayon kailangan ko na maging very careful na hindi na ako kailangan magpadalos-dalos na magpautang kahit na mabait siya sa akin, kahit na ganun. Ibig sabihin, mag-a-awake ka doon. Example ko lang yun example ko yun. Yan, magkakaroon ka ng mga ganun. But still, congratulations kasi your wish come true. Yan, may makakamit ka na wish come true sa buhay. And also, ito yung 888 is also the abundance, material gain, material and spiritual abundance, diba? Balance, confidence, and epic romance. Also, this is the beginning and the completion and the beginning, ha? Hold your vision. Manifestation, abundance, money, dreams, vision, and prosperity. Prosperity kasi ganaan. Yung vision mo, yung isip mo. Ibig sabihin, may mga situation na mabivision ka, ganyan. Mga mararamdaman mo, mas magiging, gut feeling or yung instinct or intuition mo. And also manifestation, yung manifestation mo is makakamit. Abundance, sa taan nyo palagi sinasabi yun, di ba? Abundance is the quantity, hindi lang siya pera, quantity and supply na nare-receive natin. Okay? Yan, ibig sabihin, money. Yan, maaring yung money mo ngayon, mas magiging maganda or going toward magiging maganda yung flow ng iyong money. Pwede magkakaroon ng overtime or haba yung oras mo, o kaya is may mga leveling up situation, kung paano man magkakaroon ng abundance ng plus yung situation mo yun. And also this dreams yung may mga dreams or may dreams ka na makakamit. Focus on the good and maintain your concentration on the outcome you desire. Ano ba yung dinidesire mo? Mag-focus ka lang doon, wag ka magpapadistract, patient ka lang, ganyan, no? It's time to put your faith, yung paniniwala mo, and time into your ideas and pursue your goal with all your might. Kung may mga bagay na idea kayo na is i-pursue mo yun. Halimbawa, idea mo is gawin yung project na ito. Idea mo is mag-ipon ngayon ng pera. Idea mo ngayon is ganito, ganyan. Gusto mo i-create yung ganito, yung ganyan. I-pursue mo yun kasi magsasucess ka doon. You have such a beautiful, courageous, and brave spirit. O, diba? Mag-focus ka lang doon sa mga bagay na yun, ha? Tingnan natin ang energy ni Capricorn. Halimbawa, tulad sabi ko kanina, diba, meron kang may opportunity or may mga bukas sa pintuan para sa'yo, diba? Sa iba sa inyo, di sa enlightenment, ganyan. Sa iba sa inyo, mas babalik yung confidence mo, pero magkakaroon ka pa na ng distraction, siguro, hindi ko alam in what way, bakit, pero don't focus doon. Yan, basta, mag-focus ka lang sa mga purpose mo, sa main concern mo, ganyan, sa ideas mo, no? Iba dito, may malalaman kayong, katotohanan. Energy. Ano po yan? Energy ni Capricorn. Thank you. Wait, the Wheel of Fortune, no? Okay, when it comes sa iyong energy, pera. Sa energy mo, ang nakikita ko sa iyo dito is, alam mo yung situation na kahit na may nararamdaman ka na hardship, pagod, or siguro sometimes masakit yung ulo mo, yung paa mo, o may mga pain ka na nararamdaman, ganyan, o kaya may mga inaalala ka or iniisip or pinoproblema, maybe there's a hardship na pwedeng related sa trabaho man yan or sa pera man yan or when it comes to yourself, kung also we have the family rin kasi sa iba sa inyo, pero pilit mong binabalanse yung situation. Yun na nakita ko. But still, you try to make it balance the situation. Yun na nakita ko with comes sa yung energy. May mga energy ako na nakikita sa iyo na parang nagiging same pattern sa iyo. Parang paulit-ulit yung situation na to. O kaya may mga sitwasyon na energy ng iba na parang hanggang ngayon is hindi mo ma-accept na
na gano'n yung naganap, gano'n yung nangyari, gano'n yung it happened, parang nandun sa point na yun. May mga hindi kayo ma-accept na situation hanggang ngayon, ano, pwedeng nandun kayo sa point na yun. O pwede rin naman kasi na naiisip nyo lang din yung point na yun, ano, sa iba sa inyo. And then also, when it comes sa yung energy, sana wala kang sakit. No? Or pwede rin naman na paulit-ulit na masama talaga yung pakiramdam mo. Pwede rin kasi exhausted no? Yung pagod talaga, exhaustion ka, ganyan. Pwedeng nahadun ka sa point na yun, ano, sa nakita ko dito. Alam mo yung point na kahit na yung iba sa inyo, hindi naman kasi lahat, yung iba sa inyo na when it comes to your energy, kahit na gusto mong mag, halimbawa sa trabaho, gusto mong magreklamo, gusto mong mag-comment, gusto mong magsalita, gusto mong hindi mo magawa. You want to speak out, pero siguro minsan hindi mo magawa, hindi mo masabi. Kaya ganun. Kaya minsan siguro yung iba sa inyo is iniintindi mo na lang yung mga bagay-bagay, mga ganun sitwasyon. Sa iba ganun, ako nakita sa inyo. Pero kung may mga hardship kang pinagdadaanan, no, medyo ingat na lang din kayo, no. Yan. Always take balance, no, sa iba. Niremedy nyo agad kung medyo may mga pain or hardship or ano mga pananakit na nararamdaman nyo this time. Parating kay Capricorn. Parating po. Thank you. Tama ko, strength and strength. So, related ka ba kay Leo? Okay, parating sa iyo. Okay. Meron akong nakikita sa'yo. Vice versa tayo kasi may babae ako nakikita. Either itong babae na to is sinusuportahan mo or hihingi siya ng suporta sa'yo or ay, hindi, mali. Yung babae na yun, either yung babae na yun is sinusuportahan ka niya or hihingi siya ng suporta sa'yo. Or sa iba naman, yung babae na yun is sinusuportahan mo or hihingi ka ng suporta sa kanya. Basta may babae ako nakikita. And then also, parating sa iyo is pag-uusapan ka. As in, pag-uusapan ka, may mga taong pag-uusapan ka kasi you will become a center of attention. Hindi ko alam why, pero nandun yung point na you will become a center of attention or may mga, or sa iba pag-uusapan kayo or nahandoon yung point na mas more kang mag-focus this time sa trabaho mo, sa pera mo, sa mga bago opportunity na darating sa iyo. Pwedeng nandun sa point na yun. Ako nakita sa, ay may ano pa, may mga unexpected situation na magaganap sa'yo. Ay, ingat ka. As in, maraming kaganapan na maraming ganap sa'yo na unexpected. As in, unexpected ito. Oo, kasi ano to pwedeng unexpected na may tao na magsisinungaling, maglalay, magiging dishonest, pwedeng mga unexpected of disappointment, intense, ganyan, sadness, mga ganyan. Meron ako nakikita na tao na may pangloloko o pangliling lang. Sana hindi ka yun. And then also, parating sa iyo is, may mga time daw na makakaramdam ka ng pagod. Yun ang sabi. Ay, ang galing may tatlo kang 6 1, 2, 3. Meron kang 666. Sabihin yung isa doon, kulang siya, di ba, isa. Trabahuhin mo yun. Iba dito may mga travel or maybe you basta thinking about traveling, pag-uusapan related to traveling, malayo man o malapit or pwede rin kasi na may ko-connect sa'yo who is in a distance, kung nasa probinsya, ibang bansa, or kalapit baryo sa iba sa inyo. Handito rin yung point na
na magkakaroon ka daw ng mga reminiscing from the past situation, good or bad man yan, na sinasabi dito, magkakaroon ka daw ng ganon. Andito rin yung point na meron ka daw i-let go or may iniisip ka na gusto mong i-let go sa buhay mo na situation kasi parang may tension na hindi natatapos. Yun ang nakikita ko o hindi na resolbahan. But still, kahit na gano'n na nangyari, ang nakita ko sa'yo, magkikeep moving ka to a new beginning into your life. Yun ang sabi. May papasok sa inyong pera, merong sitwasyon na hindi nyo nakikita papasok sa inyo. Tapos, sa iba, hindi nyo mapapansin may papasok na pera. Sa iba naman sa inyo, hindi nyo mapapansin na may mga unexpected na pwede kayong maloko, madaya, malinglang. Or may tao makipag-usap sa iyo na magiging dishonest siya or nagsisinungaling siya. Yun ang nakikita ko sa iba. Kaya mag-ingat talaga kayo when it comes sa mga pero tingnan pa rin natin yung pera mo sa mga, yung mga nakukuha mo lang yung link, ganyan, nakakaroon na kayo ng connection when it comes to a social media, o kaya yung click ng kung ano-ano dyan, baka ma-scam ka ha. Ingat kayo. Maging aware ka naman sa pera mo this time, sa nakikita ko sa'yo dito. Alam mo, may tao dito na magiging cold. Ikaw yung magiging cold or may tao na magiging cold sa'yo, vice versa. May cold person ako na nakikita dito sa'yo. May tao na may pang-aamo, hindi ko alam kung ikaw yung mga amo or someone, may taong mag-aamo. Marami ibig sabihin kasi pwedeng mga amo or pwedeng kapag talagang close kayo, kalalambingin ka niya, ganyan. Dapat iwasan. Uy, ba yung card mo? Kung saan nakakarating? Okay. Ano po the universe? Okay. Okay, dapat mong iwasan. Iwasan mo dahil mapanghinaan ka ng loob, tsaka magkaroon ka ng pagpapaliban. Halimbawa, kung pwede mo namang gawin ngayon, bakit hindi pa ngayon, di ba? Yung ganun. O kaya iwasan mo yung magkaroon ka ng self-doubt sa sarili mo, ganyan. O kaya ma-staying put ka, yung parang wala kang gawin, ganyan. Yung hindi ka makapagdesisyon. O kaya iwasan mo yung kabahan ka or matakot ka sa mga bagay na gusto mong gawin sa buhay mo. Basta you need to be very careful, no? Yun ang sinasabi na dito. You need to be very careful sa iyo. And then also iwasan mo daw yung mga naganap sa nakaraan. Halimbawa, kung may mga natapon, nag-failed, or disappointment, or mga something happened in the past, hindi mo na kailangan isipin yun. Kumbaga, you need to move on, you need to heal, or you need to recover mo yung sarili mo, no? Mas maganda kasi yung ganun. Kung nandun din yung point na umiwas ka sa mga taong mayabang or being you, being you. Mayabang, arrogante, hambog, kala mo kung sino, ganyan, basta yung masasama yung ugali, ganyan. Or kung ikaw ito, medyo iwas ka na lang, Ano yung mga taong disloyal, yung mapanghinaan ka ng loob, maging masyadong mataas yung pride mo, ganyan. And then, syempre, yung not to keep moving para ma-reach mo yung goal mo, no, sa buhay. Mag-focus ka lang doon, make a plan, very careful lang. Tandaan mo palagi na this is the time to place your future is in your hand, no? Kumbaga nahandon sa point na kung mga bagay ka na kailangan mo i-discover mo. You need to prepare also with something, hindi lang sinasabi rin kasi sa iba sa inyo. Basta, wag kang maunahan ng takot. No, yung pinaka the best point. Huwag ka maunahan ng takot. What if ganito? What if ganyan? Kaya nga sabi ko, you need to discover or you need to prepare. Kasi
sa iba sa inyo, this is your personal power na rin kasi itong sitwasyon na to, no? Make a plan. Always make a plan. Kung ano yung mga bagay na kailangan mag-success, kailangan mo mag-achieve, o kailangan i-recover, kailangan i-heal, yung mga ganong sitwasyon, ano, gawin mo. Yun. You're being disloyal, syempre iwasan mo yun. Kung may mga sakit kayo, or kung sino man yung may sakit, magpa-check up kayo, kailangan ng maintenance, gawin nyo. Kung may mga tao na hindi naman supportive, say, okay lang yun, di ba? Kaya mo naman din tumayo sa sarili mo, mga paa. Okay, when it comes sa love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, love, Capricorn. Okay. Iba dito related sa family to. Uy. Okay, when it comes sa love. Pagdating sa love, kung kayo is single, maaaring may nakakausap na kayo, no? Sa nakita ko to. Maaaring may nakakausap kayo, meron iba sa inyo is may distance. Hindi ko alam kung ano yung distance. Marami ibig sabihin kasi ng distance. Pwedeng nasa ibang bansa, pwedeng nasa probinsya or kalapit baryo, or pwedeng distance when it comes sa edad, no? Pwedeng na doon sa point na yon. Maaaring may nakakausap na kayo, no, talagang binibigay niya sa iyo yung effort and hard work niya. Sa nakita, parang may sinasabi pa nga siya sa iyo na parang, alam mo yung advanced thinking na situation na pag-uusap, ganyan. Yun ang nakikita ko sa iyo. Mararamdaman yung pagpapahalaga nitong tao na to. Handun yung, parang nandun din yung point of maalalahanin itong tao na to, no, sa iba sa inyo. Pwedeng isa or dalawa ito sa nakita ko sa iba. Handun yung caring sa nakikita ko dito, na mararamdaman yung responsable siya sa buhay. Yun ang nakita ko. Sana hindi lang puro salita ito, no? Sa nakikita ko dito. Sana wag naman. Pero mag-ingat pa rin kayo, either kung isa ito or dalawan man sila, isa sa kanila kasal. Or isa sa kanila may taong may connection. Baka ang gawin sa iyo is bago siya makipaghiwalay, kailangan mapasagot ka muna niya, di ba? Parang ikaw pa yung magiging dahilan. Parang third party ka, hello. Pero, you need to be very careful na lang, ha, dito sa situation. Or pwedeng may mga unfinished business pa rin kasi yung isa sa kanila, or both sila. Ingat na lang din kayo. Kung, syempre, mas maganda yung very careful, ano, di ba? Kasi, kaya ka nga papasok sa relationship kasi gusto mo maging masaya. Gusto mo siya na yung the one, di ba? And you need to be very careful na lang, no? Hindi ko naman sinasabi na hindi ko kayo pinipigilan. Pero andito yung pagiging maalalahan. Basta mararamdaman mo yung value mo sa kanya. Okay, kung kayo is nagkahiwalay nitong tao, yes, nagkaroon ng paghihiwalay kasi medyo may pagka-immature, no, yung isa sa inyo, sa nakita ko sa dito. Tsaka handun yung they playing. Isa sa inyo, immature and they playing always. Handun yung point na, siguro sa una, di ba? Sa una siguro, naramdaman mo na yung pagpapahalaga. Pero kasi magaling kasi ito magsalita no. Tsaka nung kayo pa rin naman, hindi lang naman di kasi ikaw yung kausap niya. No, may kinakausap pa rin din naman siyang iba. Or vice versa, no, nandoon sa point na iyon. And then also, ang nakikita ko dito is isa sa inyo talaga nag-put ng effort pagdating sa connection na ito, sa nakikita ko dito. Kung sa tanongin mo ko, ate, babalik ba siya? Dito sa sitwasyon niya na to, is gusto kanyang kausapin. Baka mag-text to, no? Kasi may nakita akong text message or kaya is nahandun yung point na nagpaplano siya to talk or kausapin ka or i-text ka or makipag-communicate sa iyo. Kasi still interested pa rin naman siya sa iyo sa nakita ko or vice versa. No? And then also, sa mga in a third party relationship, in a third party relationship, sa connection na ito, sa may mga third party, isa sa inyo, ang motto niya kasi, if you want me, you need to follow me. Yun ang sabi niya, ha? Yun, parang, slave ka ba? Hindi ka naman slave, di ba? Huwag naman sana, di ba? Nandun sa point. Basta, ang payo ko lang sa inyo, kung may mga third party, o ikaw yung gumawa ng third party, or alam mo na third party ka, please, know your worth. No, mahalaga kayo, worthy kayo, kaya, pero it's your choice. It's your choice. Kasi ano niyo yan, pero may mga lesson naman tayong matututunan dyan, ano. Yun na nakita ko sa iyo dito. And then also, sa iba naman sa inyo is, well, yung mga may
sorry ha, yung may mga third party, it's just your choice nyo na yan ha. Yun. Okay, kung kayo naman is walang third party relationship, dalawa ba anak nyo? Isa or dalawa or tatlo, maybe yung iba sa inyo, handun yung support ng bawat isa. Handun yung devotion, handun yung they always planning, no? Kumbaga na handun yung maring pareho kayo nagpaplano kayo or isa sa inyo talagang planado, gusto niya planado yung situation, na handun yung effort, hard work, focus, and commitment, pagpapahalaga, pagmamahal, aware siya sa feelings or aware, pareho kayo, aware kayo sa feelings ng bawat isa, di ba? Pwedeng nahandoon sa point na yon. And then also, napaka very responsible or responsable talaga yung both of you or isa sa inyo, napaka very responsible sa nakita ko to. Handun yung love sa nakikita ko dito. Kahit na may mga problema na dumadaan with come in this connection, na lalakasan. Ano? Kasi bakit? Kasi meron tayong 10 and 10, this is a completion. Ibig sabihin, pwedeng pareho talaga kayo is nagpuput kayo ng effort when it comes in this connection. Maaring both of you or pwedeng isa sa inyo, handun yung pagkocontrol din, ano, parang nagkakaroon siya na, hindi ko alam if this is a controlling when it comes sa emotion. Siguro hindi siya pabigla-bigla, pinag-iisipan niya na maigi bago siya magsalita or bago man magkaroon ng malaking fire, pwedeng nahandun sa point na yun. No? Well, it's good yung ganong connection kasi ibig sabihin, hindi magsasalpukan, di ba? If ever na magkaroon man ng mga hindi magandang situation. Pero dito wala pa naman ako nakita. But still, may mga problema na natatapos naman kahit papaano sa nakikita ko sa mga walang third-party relationship. Ano yung trabaho ng isa sa inyo? Kasi parang yung isa sa inyo is parang maraming kumakausap or marami siyang kinakausap, maybe. Hindi ko alam kung ano yung trabaho ng iba sa inyo, no? Ng isa sa inyo. Teka lang, may nakita akong pupo. Tingnan natin ang iyong money, trabaho. Capricorn, money, trabaho. Kasi parang may maraming tao akong nakita. Tapos parang marami ding nagsasalita. Alam mo yun. Kaya natanong ko kung ano ba yung trabaho ng isa sa inyo. Kung exposed ba siya sa maraming tao, ganyan. Kapag sa tingin mo, yung trabaho ng partner mo is hindi naman siya exposed when it comes sa maraming tao, magtaka ka na. Oh, di ba? Binigyan ko pa talaga kayo ng problema. O, di ba? May pagkamasamang tao talaga si ate. Okay. Sa iyong money. Okay, sa iyong money, kung wala money ang trabaho, kung wala kang trabaho, nagkakaroon ka naman ng pagpaplano, no? Hindi ko lang alam bakit hindi ka kumikilos. Siguro kumilos kayo din pag may time dito sa situation kasi may nakikita rin naman ako na na maaring yung merong makakatulong sa'yo na kilala mong tao. Pwedeng kasamahan mo na talaga sa trabaho o kilala mo na talaga siya. Yun na makakatulong sa'yo para magkaroon ka ng trabaho sa mga walang trabaho. Yun, may makakatulong daw sa'yo. Isa, dalawa, tatlo, something. Yan, may makakatulong sa'yo. And then also, sa may mga trabaho naman, sa may mga trabaho, siguro medyo stressful yung trabaho mo, medyo may mga worrying, stress, burden, anxiety, pwedeng nahandoon sa point na yun, ano, sa iba sa inyo. Anak, ano ba yan? Yun, but still, you try to make it balance yung trabaho mo kahit na may mga ganong sitwasyon na nagaganap o nangyari. Pwede rin kasi iba sa inyo, night shift kayo, ganyan. Diba? O kaya talagang ang dami yun lang talagang iniisip pagdating sa trabaho. May mga stressful, ganyan na situation. No? Well, at least you try to make it balance din naman. Sa pera mo naman, sa pera mo, you try to make it balance. Kung titingnan ko nga dito, nagkakaroon ka ng pagpaplano, no? Sa nakikita ko sa iyo dito. Pinipilit mong balansin. Yun nga lang, may mga times lang talaga na siguro may nangyari in the past na nahahatak ka ng sitwasyon, ano, sa nakikita ko sa iyo dito. Medyo iwasan mo na lang yun, iwanan mo na yun. Kasi kahit isip-isipin mo yun yung mga naganap o nangyari in the past, hindi mo naman mababalik yun eh. 'Di ba? Eh kung may mga nangutang sa iyo, ipagpasa Diyos mo na lang.
Kasi minsan pagka may mga nangutang sila, pag siningil mo sila pa yung galit, 'di ba? O kaya is bakit kaya pag minsan pag may nangutang sa 'no, parang responsibilidad mo na maningil. 'Di ba dapat sila ang magkusang magbayad, hindi yung sisingilin mo pa sila para mabayaran ka lang. Minsan baliktad din ng mundo no. Kumbaga kaya kayo wag kayong magpapautang kung medyo stressful kayo, 'di ba? Ganyan. Kung nakaka-stress din kasi yung mga ganyan. Tsaka, iba sa inyo siguro medyo may mga pinagdaanan o pagdadaanan kayo na medyo worrying or burden when it comes to your money, no? Sa nakikita ko sa iyo dito. Ingat ka na lang. Dito sa sitwasyon mo, maaring nandun yung point na or hindi ka naman din madaling magtiwala din no sa iba sa inyo. Alam mo yun? Yan, hindi ka na naman din kasi you try to make it balance na yung situation. Or you need sa iba sa inyo maaring na handito yung point na may tao ako na nakikita na kakausapin ka or kausapin mo siya, vice versa, connected ang pera. Hindi ko kung may mga past situation ka na nagko-connect ang pera or any situation na nakapagpa-stress sa'yo, nag-apology naman siya, sabi niya. Kaso, kung utang yun, mababayaran ba ng apology? Sabay ganun. Napaisip pa rin daw ako, di ba? So, iba sa'yo may tao makakatulong sa inyo related sa pera. May mga offering nga ako nakikita eh. Yun ang sabi dito. Basta trust your intuition ha. Mag-trust ka lang daw sa intuition mo. And then also, magbago ka daw ng pananaw sa kinabukasan. Kasi nga siguro, kasi yung mga pananaw mo sa nakabukasan, baka mga old version yun o kaya baka konti lang yung strategy mo doon pagdating sa pagpapatakbo ng pera. Ngayon, mas galingan mo yung strategy mo. May mga dealing, collaboration, partnership ako nakikita pagdating sa kaperahan mo. Mayroon may mga tao makakatulong pagdating sa pera o may tutulong o may pagtulong connected ng pera or may dealing, ganyan. Arigato naman si God bless.